Binanatan po ni Ted Filon, mga kababayan, etong ating gobyerno ngayon na tila baga ginagawang mga uto-uto ang sambayan ng Pilipino. Dahil kung si PBBM ang tatanungin, napakaganda ang ating numero. Improving na tayo, mga kababayan. World class! Napakaganda ng ating ekonomiya pag-upo niya. Nabawasan ang mga mahihirap, nabawasan ang mga gutom, umunlad ang ating bulsa. Pero subalit datapwat, ayon kay Ted Filon. Kung gayon, bakit panay kayo bigay-bigay ng ayuda at ang nirarason nyo pa ay maraming kababayan nating nahihirapan? Nasaan ang pinagsasabi nito si PBBM na gumanda na ang kalagayan ng ating bansa? Nasa loob ng 2 taon ng kanyang panunungkulan, mga kababayan, ha? At saka isali na rin natin next year. Ang budget para sa ayuda is mas malaki pa kaysa sa pandemic era. Mas malaki pa po kaysa noong na may pandemya, mga kababayan. Diyos mio. At kung nagreklamo na kayo na mayroong 500 billion na ayuda budget this year, tapos next year, mga kababayan, mayroong 591, hindi pa sila nakontento. Etong sinazaldi ko at sinatambalustos, mga kababayan. Yung 591 billion for next year, dadagdagan pa nila ng 200 plus billion na umaabot na, mga kababayan, na almost 900 billion na ayuda para sa susunod na taon. Yan ba ang gumaganda ang ekonomiya? Smiyo, panoorin po natin, ha? Agosto 9 ngayong taon, nagbigay po ng mensahe si Pangulong Marcos Jr. tungkol sa umano'y pagganda ng takbo ng ekonomiya ng bansa. Pagdami ng trabaho para sa mga Pilipino. At alam niyo yung mga data nila, mga kababayan? Gaya lang din yan sa mga survey nila na tumaas daw ang rating ni Ngag-Ngag at tinatamba. Kung kaya nilang manipulahin yung ratings nila, mga kababayan, ano pa kaya yung pinagmamayabang nila? Nataliwas, mga kababayan, sa nararamdaman ng ating mga kababayan. Ang pagbaba ng antas ng kahirapan. Ito ang bahagi ng Kung bumaba ang antas sa kahirapan, bakit panay ayuda kayo? pahayag ng Pangulong Jr. Dayon yun! Sa aking mahal na mga kababayan, nais kong ibahagi Ganyan siya. ang ibang magagandang balita. In the second quarter of the year, Magagandang balita. May magandang balita pa ba ngayon? our economy grew by 6.3% Wow! Grew by 6.3%. compared to the previous year, one of the highest in ASEAN. Sinong nag-survey niyan? Okta Research? Suki ninyo na halos umabot na ang inyong rating sa Kisame? This is due to the increase in investments and construction under the Build Better More program. Buhay pa pala yung Build Better More? Yung pinalit nila sa Build, mga kababayan, di ba ang sabi? Zero foreign assisted project? Dahil walang infra, napunta na sa ayuda. Siguro yung mga kababayan, yung kinontinue nila, yung mga pending na proyekto ni dating Pangulong Duterte na lalagyan na lang ng pangalan ni BBM. June, the unemployment rate dropped to 3.1%, one of the lowest on record. Lowest on record. Tapos, bakit panay kayo bigay ng ayuda? Parang taliwas, di ba? For the last 2 decades. Sinong inayudahan nyo? Baka mga politiko. Over 50.3 million Filipinos are now employed, with 63.8% of them in the formal sector. Alam kaya ni BBM yung pinagbabasan niya? Baka katulad lang din yan sa yung pinagsasabi niya 5,500 flood control, tapos bumaha, tapos hinanapan. Nasaan? Hindi alam kung saan. Lalong dumadami ang mga kababayan nating may disente at formal na hanap buhay at naging bahagi ng middle class. Budol na naman. Ang lahat na ito ay budol. patungo sa layunin nating iangat mula sa kahirapan ang bawat Pilipino. At abot kamay na natin ito. The poverty Abot rate kamay also na. dropped to 15.5%. Bumaba daw sa 15.5% ang poverty rate. Bakit ang sabi ninyo na aayudahan ninyo ang kalahati sa pamilyang Pilipino na populasyon sa Pilipinas? Kung 15% lang naman ang poverty rate. Yan ang sinabi talaga nila, mga kababayan. Kalahati daw sa pamilyang Pilipino makakatanggap ng ayuda. Ang tanong, nakatanggap ba kayo? Kung may 2 tao, isa sa kanila may ayuda.
Wala nga kami kilala nakatanggap ng ayuda. which means we have lifted 2.5 million Filipinos out of poverty. And only 10.9% of Filipino families remain poor. Kung totoong gumaganda po ang takbo ng ekonomiya, dumarami ang mga Pilipinong nagkakaroon ng sapat na kalidad ng trabaho Diyos mio. at nababawasan ang mga Pilipinong mahihirap, bakit lumalabas sa pinakahuling pagtatanong ng social Kasi yung ano nila, yung mga datos nila, variable yan. Ewan na natin kung sinong matalinong gumawa niya. For sure, budol na naman weather yan. stations na mas maraming Pilipino ang nagsasabing sila ay mahirap. Haka. Ang sagot nila Ginawa doon, ang haka-haka. survey nito lamang buwan ng Setyembre. 59% of Filipino families rated themselves as poor o katumbas ng 16.3 milyong pamilyang Pilipino. Sabi ni Gado, nakahaka. Sinabi rin po sa pag-aaral na sa 59%, 9.1% sa mga pamilya ang nagsabi na sila ay ngayon lang nakakaranas ng hirap. See? So bakit kung si PBBM ang tatanungin, ang ganda na ng projection ng ating ano? Ang layo na ng ating narating. Diyos mio. Ito'y katumbas ng 2.5 milyong mga pamilya. Habang 2.3 milyong mga pamilya ang nakakaranas ng madalas na hirap. Habang 11.5 milyon ang laging mahirap. BBM, nasaan yung datos mo? Oh. Iba ang sinasabi ng Pangulo at ng ating pamahalaan sa totoong Nangyayari. nararanasan ng mga Pilipino. Yes. Ang tawag dyan, budol. Ang ating pong pamahalaan sa pamamagitan po ng Kongreso ay naglalaan ng bilyong-bilyong pisong pera ng bayan taon-taon para sa pagtulong daw sa mga mahihirap na Pilipino. Ayuda. Na Wala na nga infrastructure, mga kababayan. Kahit ayuda na lang ang focus. iangat nga ang antas ng kanilang Dahil mag-e-election eh. pamumuhay. Tinaasan ng small Oh, eto ha. For next year, ito mga kababayan ha. Napakamot ulo tayo dito sa ano ha. 591 billion para sa ayuda. Dinagdagan pa. Mga demonyo. Committee ng Kamara ang pondo para sa mga ayuda sa ilalim ng panukalang 6.352 trillion pesos na pambansang pondo para sa susunod na taon. Ayon kay House Committee on Appropriations Chairperson Zaldico, aabot sa 295.23 billion pesos ang ilalaan para mapalakas ang social services 295 additional yan ha. Sa 591. Pakinggan nyo. at social safety nets at mapatatag ang seguridad sa pagkain. Nilinaw naman ni Ko na ang bagong pondo ay hiwalay pa sa 591.8 billion pesos Hiwalay pa sa 591 billion pesos. Hindi na kayo nakontento sa 591 billion. Swiya. Dadagdagan ng 295. Ang total po mga kababayan para sa ayuda next year, 886 billion pesos. Halos 1 trilyon na po mga kababayan. Yung panahon ni na dating Pangulong Duterte, yung kanyang umpisa pa lang. Ang budget ng buong Pilipinas na yan ha, sa lahat na naggastos sa buong Pilipinas, nasa 3 trilyon lang. Oh, mga ganyan more or less. Tapos ito, kanyag-nag mga kababayan, halos 1 trilyon pa lang sa ayuda lang. 886 billion? Oh, basta more or less, almost 900 billion pang ayuda ng mga hudas. na inilaan ng Department of Budget and Management o DBM para sa cash assistance sa mga mahihirap na pamilya. 2.5 million Filipinos out of poverty. Oh, tapos sa kanyang speech, ang dami nang yumaman. Kahirapan. Ito po naman lagi ang gusto pong solusyonan ng mga opisyal ng gobyerno. Yan ang lagi nilang sinasabi, pero ayaw nila solusyonan yan. Gusto nila mahirap lang ang tao dahil gusto nilang aasa sa politiko. Sugpuin ang kahirapan. Ang mga buhaya dapat Yan naman po sugpuin. lagi ang ipinapangako
Huwag sugpuin ang kahirapan. Sugpuin yung mga nagpapahirap sa bayan. Dahil sa halip na mapunta dito sa ating mga kababayang nangangailangan ay napupunta sa mga bulsa ng mga buhaya. Tingnan nyo ang mga relos mga kababayan, mga sasakyan, mga bahay. Ang gagara. Diyan na sila tumaba. Diyan na sila yumaman. Tapos ang relos pagdamutan pa. ng karamihan sa mga politiko at opisyal ng gobyerno. Correct. Datapwat kabalintunaan nga po ang ating naririnig, Kabalintunaan. nakikita at napapanood ngayon. Kahirapan ng mga Pilipino ang kanilang pinagsasamantalahan. Oh. Sa Poverty porn. kahirapan ng Pilipino, sila namumuhunan Kapal ang mukha. para Yeah. maging uto-uto Uto. ang Ang bayan. bayan. Think about it. Think about it. Oh. Ano masasabi niyo dito mga kababayan? Na ginagawa daw uto-uto ng gobyerno ngayon ang taong bayan. Post the comments below.